Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. OMG mga kababayan. Kahapon lang yung napapanood nyo na yan, si Dan Fernandez. Siya nga po, no? Siya nga po ang isa sa kasama nitong ni Pastor Atras Abante at Dila Dila. Mga kababayan, kung inyo po nga tatandaan, ito po ay na-interview no ni Miss Karen Davila diyan nga po sa kanyang programa sa INC. At dito lumabas talaga mga kababayan ang buong katotohanan. Ano 'yon mga kababayan? Ito po ay nakita po na talagang kinausap po nila ito pong si Grijaldo, no? At nagko-corroborate po ito doon sa sinabi ni Grijaldo mga kababayan. Kaya dapat yan palakpakan natin. Bakit? Kasi nagsasabi po ng totoo, ito pong si Grijaldo na nagsalita nga po dyan sa Senate hearing. At ito po mga kababayan, na hindi lang po basta nagsalita, kundi mayroon po siyang affidavit mga kababayan. So, ito po ay nataranta po dito itong dalawa, no? At ano kaagad sila, nagpa-presscom, pamatay sunog kaagad. Halatang halata mga kababayan ang kanilang guiltness, no? Kitang-kita naman, di ba, mga kababayan? Guilty nga naman itong mga ito, no? Kung papapansin ninyo, marami po ang mga indikasyon talaga na pagiging corrupt nitong mga ito, no? Sa panunuot pa lang nito, sa mga tawag nito, yung kanyang mga gamit na lang, mga sasakyan na lang, aba. Kumbaga, mapapasa na all ka na lang talaga, Di ba, mga kababayan? Sa dami-dami ng hawak nitong mga kayamanan, tapos lalabasan pa tayo ng dila. Di ba? So ito mga kababayan, bago ninyo panoorin yan, mayroon akong papakita sa inyo na isang video, no? Bago yan, ito may video rito akong inihanda sa inyo. Tingnan niyo po ito mga kababayan, no? Tingnan niyo muna yan, ha? Ito, palatandaan ng pagiging corrupt nito mga ito. Siminto igura gigubat. Asa na yun? Dagang kwarta ang kontraktor. Ang siminto hilaw ka ayo yo yo. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Bagong gisiminto igura gigubat. Dagang kwarta. Bagong Pilipinas, bagong mukha, bagong siminto, igura giguwa. Ay, ang lupit, ano? Ang lupit nitong ating bagong Pilipinas, mga kababayan. Yan na po yan, yung bagong Pilipinas. Kitang-kita nyo, tingnan nyo yung bagong simento na yan, bagong kalsada. Giniba, ano yan? Matabang na pagkakasimento. Tingnan nyo yung pinanggalingan nito. Yan, banda doon. Ayan. Kikita nyo. Ayan, di ba bagong simento lang yan, mga ayan, matabang siguro. O kulang pa ng project, matabang pa yung bigayan. Di ba? Yan po ang nangyayari dito sa ating bansa, mga kababayan. Bagay, hindi po yun ang ating topic, no? Mayroon po talaga tayong topic. Ito, tiyak na tiyak, gibang-giba sila rito, itong sila Atras Abante. Panoorin natin ito mga kababayan, ang epic interview ni Corina tuloy. Karen Davila pala. Sorry. Ito, punta natin. All right, we have with us now on Hot Copy House Quadcom co-chairman and Manila 6th District Representative Benny Abante. Representative Abante, good morning to you. Good morning, Karen. Good morning to all of you there watching this channel right now. Thank you. All right, so let's go straight to the point. Did you... Tinatabunan ko lang po mga kababayan kasi baka madali tayo ng copyright o kaya strike nito. Alam niyo naman po ito, ABS-CBN po yan no? Mahirap na, di ba? Kaya at least kalahati man lang at hindi nila nakikita yung ano nila, no? Siguro hindi na yan magka-copyright. Pero pag nag-copyright mamaya, sasakalin natin itong ano nila. Hindi natin ipapakita talaga. Okay? Tuloy natin mga kababayan.
and Representative Dan Fernandez instruct Police Colonel Hector Grijaldo to confirm the reward system in Davao, in effect as Tawat-tawat pa si Pastor Dila. Don't suffer the buffer. Get the powerful Optus Mga modem and kababayan, tatawa-tawa pa siya eh. Itsura niya talaga, oh. Pero mamaya, tingnan natin kung paano hindi na ma-drawing yung mukha nito. Fernandez instruct Good morning, Karen. Good morning to all of you there watching this channel right now. Thank you. All right. So let's go straight to the point. Did you and Representative Dan Fernandez instruct Police Colonel Hector Grijaldo to confirm the reward system in Davao, in effect asking him to lie? I already made a statement that there is no truth to the accusations of Colonel Grijaldo, that I forced anyone or we forced anyone to sign any affidavit in exchange to favors or the possibility of promotions. And that is what I said in the media, Karen. All right, but this is the point, I do not know Representative why- Abante. Wait, I I do not won't know let why- that go. I won't let that go just yet. What is Yeah. your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource person? Why would you do that? He was actually a classmate of Colonel Garma. And Colonel Garma asked us if we can talk to Colonel Grijaldo because he has something to say. So, nagano naman kami, okay, we talked to him. But what you did was wrong. That immediately put color and bias into the resource persons. What is the business of two representatives speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony? You should not have spoken with him. Mga kababayan, pahiya ka agad. Di ba? Yung ginawa ninyo ay mali ayon dito kay Karen. Di ba? Kasi nga po mga kababayan, akala nito lahat sila ay talagang perfecto talaga. Kung mga siguro ito ay Pastor Dila, mga kababayan. Ganun na lang po ito katiwala sa kanyang sarili. Ngayon, ang nangyari, came from the horse's mouth. No? Di ba? Nagko-corroborate. Hindi lang po basta nagko-corroborate, kundi talagang tumugma, tumama, tumpak doon sa sinabi mismo ni Grijaldo sa Senate hearing. Booking na booking kayo rito. Kung kaya't kayo naman, ialumpuhit ang inyong mga puwet, di ba? Alumpuhit ang inyong mga puwet na nagpak-preskon kagad kayo. Di ba? Ayan sabay pa kayong dalawa. Namutla ka dyan sa tanong ni Karen, Diba? Mali ang inyong ginawa. Bakit nyo ginawa? You should not. Dapat hindi nyo ginagawa yan dahil nagkakaroon po ng kulay yan. Or isipin sa taong bayan na nakakapanood, nakakapakinig, mayroon na kayong pauna pang ginagawang pagdinig or pakinig dun sa mga witness or mga resource person ninyo dyan. Bias na kaagad eh. Diba? Sinasabi ninyo, palusot pa kayo eh. Sinasabi ninyo, inaano muna namin, kinakausap mo namin para ganito ganon. Ingot, kaya nga mayroon na kayong ginagawang pagdinig dyan eh. Kung gusto nyo talaga ng tama, ng pure, organic, sa bagay, punong-puno yata kayo ng chemical dyan, kaya hindi nyo alam yung don't panic, it's organic, di ba? So, ayan mga kababayan, makikita ninyo rito, sa umpisa pa lang laglag na kaagad eh. Amin na kaagad eh, di ba? No, he was not under oath in the Senate, yes. But when we talked to him, we were talking to him in response to what Colonel Garma said. No, but in the end, he was going to speak in the Quadcom. They are under oath in the Quadcom, correct? Yes, that's true, yes. Yes. Kita mo, yes, that's true. Di ba? So, gagawin yung lahat. Kumbaga, inaano nyo muna, binibriefing nyo muna. Kaya pala, no wonder mga kababayan, na yung mga nagsasalita dyan sa, sa Congress, briefing na briefing talaga.
At pagka medyo hindi pumasok doon sa gusto niyong briefing, anong ginagawa niyo? Tumatakbo yung isang congressman, humahangos. Humahangos mga kababayan para lang, sandali. Mukhang hindi tama yung ano mo, i-script na binasa mo. Huwag kang umiyak. Walang nakakaiyak dyan. Bakit ka umiiyak? Di ba? Naalala niyo si Garma? Di ba may humangos na isang congressman galing sa baba? Oh, kasi nga po, siguro, briefing na ito doon sa baba. O, teka, bago natin na, Garma ha, ito munang sasabihin mo. O, di ba? O, bakit natin nasasabi ito mga kababayan? Meron na tayong katunay ngayon eh. Ayan, no? Si Grijaldo, kinausap muna nila. Oh. Hoy! Di ba, mga kababayan? So, ibig sabihin nito, talagang mayroon talaga sila behind the scene. You know? Wow, sa bagay, hindi mo nakataka mga kababayan. Artista yan eh. Magaling yan, di ba? Tama, hindi? Oh, tumutugma. Mga artista eh. Yung isa naman, pastor. Artista rin siguro itong pastor. Pastor Dela yan eh. Sige, tuloy si Pastor Dela. So why would you But speak we never. No, the point is this, Representative Abante. Yes, Do you, in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Not necessarily, but in a way in Is which that the practice in the lower house? Karen, Is it the practice in the lower house that you speak? Sometimes. Oh, sometimes, ayan no? Booking. Sometimes pala eh. Ginagawa ninyo yan. Ano na? So meaning to say, ikaw na mismo umaamin, talagang may gawain kayo dyan. Yan na mga kababayan, ano pa ba? These resource persons would request us to talk to them privately. So we give them some time. Bakit kailangan ng private leave? Ayan na nga public hearing nga para malaman na, ano gusto ninyo? Di ba? Akala ko ba, sinasabi ninyo para ipaalam sa buong Pilipinas kung talagang ano ang nangyayari. Kaya nga kayo nagpatawag ng public hearing Alam ngayon, kailangan na ng private. Kung talagang wala kayong itinatago, ilabas ninyo lahat yan. Huwag niyong kausapin ng public private na yan. Ano? Dahil sa mayroon kayong gustong sabihin at ipagawa, na yun nga sinasabi dito ni Grijaldo, di ba? Hindi siya pumayag. Bakit? Iniingatan niya ang kanyang dignidad, na yun na lang ang kanyang kayamanan. At yun ngayon yung gusto ninyong yurakan. Di ba? Maliwanag yan. Ituloy natin. Si Pastor Dela. Here's a money-making secret I learned from this. Nasaan tuloy? Nawala tuloy si Pastor Dela. Wait lang. Patalas na si Pastor Dela eh. Say. So, nagano naman kami, okay, we talk to him. But what you did was wrong. That immediately put color and bias into the resource persons. What is the business of two representatives speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony? You should not have spoken with him. No, he was not under oath in the Senate, yes. But when we talked to him, we were talking to him in response to what Colonel Garma said. No, but in the end, he was going to speak in the Quadcom. They are under oath in the Quadcom, correct? Yes, that's true, yes. Yes, so why would you But speak we never. No, the point is this, Representative Abante. Yes, Do you, in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Not necessarily, but in a way in Is which that the practice in the lower house? Karen, Is it the practice in the lower house that you speak? Sometimes these resource persons would request us to talk to them privately. So we give them some time so we could be able to talk to them privately. But the thing is this, forcing anyone to make an affidavit that will tell them, that will speak lies to them. We don't do that.
You see? Okay, but he did not say you forced him to make an affidavit. This was his testimony in the Senate. Number one, he said first that Congressman Dan Fernandez put the paper he was holding in the table at sinabi, yung paragraph na yun, no, yun ang affidavit ni Colonel Garma. Sinabi niya, ikumpirma mo na alam mo ang reward system. In other words, it appears that you were not objective, both of you, that you were in effect influencing a resource person to No, we're not. corroborate Garma's testimony. No, we're not. Accusation we're not, niya. we're not influencing him. We're Okay. we're just asking him because it was Colonel Garma who actually told us, "Can you please talk to Colonel Grad because he's my class." Regardless, He has this is not something the to say. point. The thing Regardless, this is not the point. At saka hindi ka nag-influence. Ano yung sinabi mo? Na sinabi ni Colonel Garma kay Grijaldo na tinatanong niyo siya, di ba? Pwede ka pang maging general. Ano yun? Ha? Anong ibig sabihin mo doon? Di ba? Parang ini-influencehan mo na siya doon? Dahil pinipressure mo na? Para ba ang dating nito mga kababayan? Ito ano lang naman ha? Parang usapan lang itong nung papunta lang doon sa makikita natin mamayang script nila. Sige, malay natin, di ba? Matagal ka pa, pwede ka pang maging general. Ibig sabihin nun mga kababayan, parang it's a matter of offering na yon, di ba? Yun talaga yun eh. Tapos sasabihin mo, sino kami para nagbigay ng offer na ganun? Ihawak niyo yung lahat eh. Isang katotohanan dito na ginagawa ninyong lahat para lang sa pagpapapugi ninyo doon sa inyong Panginoong Tambaloslos. Yun naman talaga yun, di ba mga kababayan? Point. I think it's Okay, this. Okay. But the point is, did you speak to a resource person, two representatives, a resource person in private without his lawyer? Did you do that? No, there were two lawyers there. Mayroon na. No, there were two lawyers there. Ang tanong sa iyo, ang tanong sa iyo, tanda. Kung kinausap mo ba na wala siyang abogado? Ang sagot mo, no, mayroong abogado doon. Hindi nga, tanong nga sa iyo kung may abogado siya. Wala siyang abogado doon, abogado ni Garma yun. Di ba? His lawyers. He could be able to call his lawyer too if he wanted to. No, that's not the point. When you spoke with him, was he alone? The point is this, Karen. No force was given. The point is this. We did not tell him. We did not actually force him to make an affidavit. We did not force him to say that he agrees with Garma. All right? We did not do that. We were just polite enough because they wanted to speak to us. We're just polite enough to be able to give them the room for them to say something. Okay. Another testimony he said in the Senate during that conversation, tinanong mo pa, ilang taon ka na lang sa serbisyo, baka pwede ka bang general? Was there a part of the conversation that went this way? There's a lie. The thing is, why would people believe a killer who would say those things? But why would they believe you? Even This at the was Quadcom. highly inappropriate. Bakit daw bibilib tayo sa killer? Bakit tayo kasandali? Kung ganun bilang usapan, bakit rin kayo naniniwala doon sa mga nandyan mga kriminal na convicted na? Yung kasama nyo nga dyan, convicted din eh. Di ba mga kababayan? Si Franz Castro, convicted child abuse yan, criminal yan, di ba? Tama, hindi. Mga kababayan, ito pa. Di ba ang daming mga naka-PDL na inimbitahan nila? Kung sususugan natin itong sinasabi ni Atras Abante na to, na bakit daw tayo maniniwala sa isang kriminal or killer? Ano yung mga PDL na nilabas ninyo? Di ba may mga kriminal dyan? Mga killer yan? Tama hindi.
Bakit niya pinagsalita dyan? Bakit niya pinaniwalaan dyan? Oh, mapinta ka sagot. Huwag mo mga atras-atras sa bante yung dila mo dyan. Hoy! Magaling ka lang magpatras sa bante ng dila mo eh. No, The point it's is, not. Representative Abante, is this. You and Representative Dan Fernandez put the results of the Quadcom in a compromising situation. It affected the credibility by speaking to a resource person privately. I don't think so. I mean, we will still pursue the truth, and that is what we want to say. We Okay. want to pursue the truth on these things, and I don't think that people would just believe a killer telling lies in the Senate committee. Well, don't believe that Dapat si Senator Coco Pimentel magsalita rin dito. Oo. Bakit daw ang tao makikinig sa isang killer na nagsasalita diyan sa Senado? Aba, Senator Coco Pimentel. Isa ka pa namang abogado. Ha? Naniniwala ka pala ng isang killer pinagsasalita mo diyan? Kaya di ba mga kababayan, yan ang sinasabi na naku, lagot ka. Lagot yung dila mo. Atras-atras sa banti ka dyan. Di ba? Killer? Ha? Paano mo na ano? Mayroon ka bang ebidensya? Yun na kagad. Ang daming sasagot. Kaya yung mga kababayan, ito nga mismo si Senator Coco Pimentel eh. Isang bar-top notcher. Hindi siya basta-basta nakapagsalita doon eh. Hindi siya nagbida-bida mga kababayan. Bakit? Alam niya rin kasi, si Pangulong Duterte, isa ring dating abogado. Hindi lang basta presidente na matalino. Kundi abogado din at nag-practice pa. Isa pang prosecutors. Kaya alam niya kung saan at nasaan banda ang dapat ng mga legalities. Diba? Ay naku, atrasabante oh. the previous government used killers to testify against former Senator Laila de Lima. That was believed We're in. not talking about the previous committee hearings. We're talking about the hearing now. Okay, we now, have to call- okay, we so have my to call on- question is we have to this. call My on all question, people, whoever no, they might be. Representative, if you're saying why believe the statements of a killer instead of yourself, why even use him as a resource person? If that's your argument, you said he's a killer, he shouldn't be believed. So We'd why like- believe him in the Quad Committee hearing? We would like to find out the truth. Why is it that Colonel Ay nagago na mga kababayan. Ikaw na rin may sabi mismo eh. Na bakit natin paraniwalaan yung nagsasalitang killer? Bakit din yun iniimbitahan? Nandiyan din sa Quadcom. May mga killer din dyan ah. Sintensya at PDL na nga eh. Nangyari sa inyo. Ha? Dito talaga mga kababayan, nagpapatunay lang ito na talagang may mga something na kakaiba dito. Garma changed their statement? Why is it that Colonel Leonardo said that there is still a reward system? I mean, we would like to ferret out the truth. Okay. Now I just said, okay, why would anyone believe a killer? But in our Quadcom meeting, we invite everyone. We invite all the witnesses that would tell us the truth on this. Now, if they will not tell the truth, they will still lie. It's up to them. We are here to investigate. We are not here to lie. At the end of the day, Representative Abante, why should the people believe now that what he told in the Quadcom hearing is true, that he knew of the reward system, and in the Senate, he would lie by saying that he was asked to confirm it That and is already, corroborate it? Karen, that is already expected. I mean, we know for a fact that anyone that would go to the Senate would perhaps change their statement. That is already expected, Karen. But why would he do that? What's in it for him? He's a police colonel. He doesn't want a promotion. If he wanted a promotion, possibly, he would have stuck with the story that he knew of the reward system, given I don't know. Maybe given the political environment today. But yet he goes to the Senate and risks actually by saying they asked me to lie. I don't know, but perhaps he's there to protect the president. Perhaps he's there to just agree with the president, with the former president. You see, we really do not know. We do not know what is in the mind of any person.
Nagpapalusot ka pa. Gusto mo pang ibintang mga tain ninyo dyan sa kalokohan nyo sa Congress. Ano mo si Pangulong Duterte, organic nga yung mama na yun na nagsasalita nga Ang punto dito, Mr. Atras Abanting Dila, Libas Dila, Pastor, ang punto dito, ikaw, nabuking kayo sa inyong ginagawa, na binibrief muna ninyo, tapos, kumbaga, para bang pinaparinggan pa ninyo na maaari ninyo silang ma-promote. Di ba? Kumbaga, iniinganyo ninyo, pinipressure ninyo ang mama para mapagawa ninyo yung gusto ninyo. Ngayon, anong nagiging katunayan nito? Kasi ikaw mismo, ano ang aming basihan kung bakit kami maniniwala dito kay Grijaldo, kay Colonel Grijaldo? Kasi, hindi nyo naman categorically dininay na hindi nyo sila nakausap. Tama, mga kababayan? Bagkos, sinabi nyo, nandiyan kayo. Meaning, inamin ninyo. Kinausap talaga ninyo. Ngayon, ito sinasabi nga ni Grijaldo ngayon, yun yung dinidinay ninyo. Pero hindi yung dinidinay na nag-usap kayo. Yung pala yun ang pinag-usapan ninyo. Siyempre, alangan ba naman yung magnanakaw, sasabihin ng magnanakaw, magnakaw ako dyan sa bahay mo. Oh. Ay! Di ba? Napakagago na lang nung mamang ng taong yun. Oo, di ba? Magnanakaw ka sa bahay ng may bahay, tapos magpapaalam ka. Walang ganon. Di ba? Ang tulad ng mga pastor. Di ba yung mga matatakot mga pastor? Hindi, ito nasa Biblia yan, mga kababayan. Total pastor naman ito. Tingnan niyo mga pastor na walang kabusugan. Sila yung mga aso na walang kabusugan. Yan yung mga pastor, mga aso na walang kabusugan. Oh. Ewan ko lang mga kababayan. Kasi, ang description sa Biblia, pag isa kang pastor, more or less, napakahirap mo Oo. As in, mahirap ka. Oo. Sa totoo lang, mga kababayan, si Kristo nga Di ba? Kaya nga nag-set ng halimbawa si Panginoong Jesucristo Dapat ganun ang isang guro or pastor Mahirap. Pero ito, tanong nyo mga kababayan, mahirap ba ito? Oo. Kaya lang, nakakaalam dyan. Kung gaano kayaman ito. Yung jacket nga lang, mapapasana all ka na lang. Ilang libo yung halaga ng jacket, di ba? Oo, sana all talaga. Mayroong ganong jacket, can afford makabili. We expect that to happen, you see. Okay, so you've denied it, so it becomes he said, she said, in this case, he said. But at the end of the day, looking at your actions and Representative Dan Fernandez's actions, have you learned a lesson not to speak with resource persons before a hearing? Perhaps, Karen, perhaps in that way, we were taught a lesson. Sa amin lang, we're just giving them room. Okay? Walang anumang coercion dito. Walang anumang Diyan mga kababayan, diyan na natin tatapusin. Inamin na rin nila Sabi nga ni Karen, may natutunan na ba kayo dito? Perhaps, sabi niya, may natutunan na sila. May lesson na kayo. Meaning to say mga kababayan, ito talaga. Buong mundo, nanonood na papanood na kayo. Na kayo, ang ginagawa ninyo dyan, binibriefing ninyo muna pala ang tao. No? Paano natin makukuha ang katotohanan? Hali nga, di ba? Mayroon naman tayong public hearing. At kung talagang alam ninyo, nagsasabi ng totoo ito, why? Bakit hindi nyo na lang let it go, dire-diretso? Yung bang pagkaimbita ninyo, walang ni isa mang magkikipag-usap sa inyo. Dahil lumalabas kasi, mayroon ng pagiging bias ang dating ninyo. Ito na lang mga kababayan. Halimbawa na lang mangyari ito sa inyo. Dito na lang natin isa-cite halimbawa na lang. Mayroon ngayong dalawang individual nagsampa ng kaso sa isa laban sa isa, di ba? Itong nagsampa ng kaso ngayon ay pinuntahan niya. Nakipagkita siya. Yung piskal nakipagkita siya doon sa nagsampa ng kaso. Tanong sa iyo mga kababayan, yung piskal ba at saka yung nagsampa ng kaso sa iyo, halimbawa kayo yun, ano ang mararamdaman mo?
Ha? Isang tanong pa, dapat ba silang mag-usap na privately? Dapat ba silang mag-usap bago humarap doon sa ano? Sa tingin ninyo mga kababayan, ano ang magiging reaksyon ng tao? Ikaw, kung ikaw yung idinidemanda, tapos yung nagdemanda sa iyo nandoon kausap yung fiscal. Sa palagay mo, ano mga kababayan ang mararamdaman mo? In this case, ipagpalagay natin, taong bayan ang nakasalalay dito. Kinakausap nila ngayon yung nagsasampa ng kaso. At ito ngayon kumakausap, itong mga prosecutors na mga tambaluslos, mga congressman. Ano sa tingin nyo? O di ba mga kababayan? At ang moral reason nga rin, rito, mga kababayan, ay ito, nakikitaan talaga na ginagawa nila ito, no? So malamang, kung mayroong isang nakalusot ng ganito, perhaps, gamitin din natin ng kanyang gumagamit siya ng perhaps, di ba? Makigamit tayo. Perhaps. Ilang perhaps kaya ang kinausap ninyo dyan bago magsalita sa Quadcom? Yun, no? Comment ka kayo mga kababayan. Kung sa tingin ninyo, ilang perhaps ang mga nagsalita dyan sa Quadcom na yan na bago isinalang, kinausap mo na privately. Comment nyo nga mga kababayan para magkaano tayo. Hula-hula lang naman yan. Sa dami-dami kasi nang inibitahan nila, mga PDL, yun pa sila Alice Go, di ba kung sino-sino pa. Napakarami dyan kasi quadruple nga yan 4 nga na committee yan, nagsama-sama mga tambalos-los Kasi sabi nga ni Congressman Pulong, malaki bigayan dyan Di ba? So, yan mga kababayan, Kayo ba? Ano sa palagay ninyo? Wala bang bahid itong si Pastor Atos Zila Abante? Wala ba siyang bahid ng kasinungalingan? Isa ba siyang napakabanal dyan sa Kongreso? Kung naniniwala kayo mga kababayan na napakabanal nitong Atras Abante, Pastor Dila sa Kongreso, huwag kayong mahihiya. Isulat ninyo ang inyong mga dila dyan. inyong mga comment sa baba ng ating video na ito. Muli, this is BMart Channel. Pansamantalang magpapaalam. At syempre, babasahin at pag-uusapan natin ang inyong mahalagang opinyon at komentaryo sa video ito. Maraming salamat, Pilipinas, as always, God first. Bye-bye!